Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli tayo po'y tumayo, buksan natin ang ating po mga Bible. Sa Psalms chapter 1, basahin po natin muli ang whole chapter, verse 1 to 6. Psalms chapter 1, verses 1 to 6. Kung nakita na po, isang malakas na siya, amen. Verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2 kayo po. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Verse 4. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregations of the righteous. Verse 6 altogether ready read. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyong pong kabutihan, kadakilaan, katapatan sa aming pong buhay, na simula nung kami po ay dumating sa mundong ito, na natili ang iyong katapatan, na natili ang iyong pong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa kanila pong patuloy, na pakikisa sa inyong pong gawain, at dalangin ko rin po sa gabing ito, na patuloy mo po kaming samahan, gabayan, sa lahat ng sandali ng aming pong buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Banal Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. At dalangin din po namin sa gabing ito, patawad kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. At nawa po Panginoon, patuloy ka namin mapaglingkuran at paglingkuran ka namin ng buong puso, may katapatan at mayroon pong pagmamahal. Salamat po sa mga panalangin po namin na inyong pong patuloy na sinasagot. Salamat sa panalangin ng bawat isa na sila po ay nagpre-pray para sa bansang ito na magkaroon po ng kapayapaan sa darating na eleksyon. At hindi lamang po sa darating na eleksyon, nawa patuloy mo pong gawad sa bansang ito ang kapayapaan at kaunlaran. Nawa po Panginoon ay pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Gabayan mo po kami sa aming pong pagboto, sino ang karapat-dapat at sino yung kalooban mo po na mahalal sa darating na eleksyon. Nawa po Panginoon, ang siyang kalooban mo, ang siyang aming pong masunod. Salamat po Ama sa patuloy mo pong paggabay, pag-iingat sa bansang Israel at tunay na ikaw po ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham at Diyos ni Joseph. Salamat po na lagi kang nandoon sa oras ng aming mga pangangailangan. Sa lahat ng oras kami inyo pong iniingatan. Nawa po Panginoon, muli ako inyo pong itago sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makilala, ikaw ang siya may taas, at ikaw po ang siya maluwalhati. Ibinabalik ko po sa iyo Ama lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. So, sabi po ng verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly. Then verse 5, Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregations of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, mga kapatid, mga minamahal, tunay na talagang malapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Sus. At makikita po natin sa ibang bansa ay wala na pong tigil ang kaguluhan. Hindi lamang po talaga aware ang napakaraming tao. So ngayon pong gabi, ang title po ng mensahe ngayong gabi, The Godly People. The Godly People. So mga kapatid, dito po sa ating pong mga talata na binasa sa salita ng Diyos, makikita po natin there is a difference. Meron po talagang difference or meron po talagang distinction. Meron pong kaibahan between godly and ungodly, or between righteous or the wicked, or between the saints or the sinners, or between the obedient and disobedient. There is distinction. Meron po talagang kaibahan, there is difference
doon sa mga godly and ungodly people. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin na talagang the true godly people are those una, sabi po ng verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." So una po, the difference, the true godly people are those dwelling in the law of the Lord. Yun talaga pong nananahan o sabihin na natin namumuhay sa mga kautusan ng Diyos. Sa ating pong panahon, talagang ginagamit nila ang salitang maka-Diyos. Sa ating panahon, ay maraming tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos. Pero ang tunay na maka-Diyos are those dwelling in the law of the Lord na talagang ipinapamuhay o nananahan sa salita ng Diyos. Kapag sinabi po natin dwelling in the house of the Lord, in the law of the Lord, mga kapatid, so makikita po natin there is separation. Ang sabi po ng verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly." So there is separation from evil counsel. So ang tunay na talagang maka-Diyos ay humihiwalay o hindi siya nakikinig doon sa payo ng mga masama. So there is separations from evil counsel, there is separations from evil association. So hindi ka dapat makikisama doon sa mga taong babaero, hindi ka dapat sumasama sa mga taong sugarol or lasenggo. So there is separation. So sabi po dito, "Nor standeth in the way of sinners." Kung alam mo ang pupuntahan niyan ay sugalan, kung ikaw ay tunay na maka-Diyos, hindi ka sasama dyan. Hindi ka, sama ako 10 dyan, sama ako 100 dyan, 1,000 ako dyan. So, there is a difference, mga kapatid, doon sa mga talagang godly people and ungodly. So, dwelling in the law of the Lord or talagang namumuhay sa kautusan ng Diyos, and there is separations from evil way. Sabi po dito, "Nor sitteth in the seat of the scornful." So mga kapatid, talagang kung alam mong inuman ang pupuntahan, alam mong beer house ang papasukang lugar, opo, maganda yung sabihin na natin bahay, maraming ilaw, patay sindi. So na-trap ka. Pero pagpasok mo, ay nakita mo na yung, alam mo na, so kung talagang godly people ka, aalis ka dyan, iiwas ka dyan. So mga kapatid, mga minamahal, dwelling in the law of the Lord, there is separations from evil counsel, evil associations, and evil way. So yun po makikita natin doon sa mga talagang godly people. Doon, ito po'y talagang namumuhay sa mga kautusan ng Diyos. So sa ating panahon ngayon, ginagamit ito ng mga politician na ako'y inyong iboto sapagkat ako ay maka-Diyos. Pero lagi namang may dala silang ayuda. Ang kanilang ayuda binibigay ay mga inumin. At inumin talagang nakalalasing. At nakalalasing at nakakapagpalakas din naman. Minsan ko nang nasabi, ang alak pala nakakapagpalakas din. Kasi pampalakas ng loob at kaya magparog ng mga motor kapag lasing. Di ba? Kaya talagang minsan ang alak ay ito'y energy drink din pala. Pero mali. Okay? So, dwelling in the law of the Lord. So, and then pangalawa po, makikita natin doon sa godly people na talagang namumuhay sa mga kautusan ng Diyos. Not only there is separations, but also there is stand for the scripture. Kaya mga kapatid, sabi nga po dito sa verse 3, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." So there is stand. So mayroong paninindigan sa salita ng Diyos. Kanina, yung patutuo ni Brother Edwin. Diba? So masasabi po natin na sa kanyang patutuo, sa kanyang pasasalamat, ay makikita po natin doon ang kanyang paninindigan. So kung talagang tunay na maka-Diyos at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, dapat makita sa atin ang paninindigan. Sabi ng Bible talagang wrong is wrong. Right is right. Kaya talaga nandoon lagi ang encouragement sa atin, do what is right. Gawin natin kung ano yung mga bagay na mabuti. Hindi yung
Kasi merong isang naririnig tayo na do right, ano yun? Para pag do right kapag nakagawa ka na ng mali. So, dapat kung ano yung tama, gawin agad natin. Hindi kung ano yung mali gagawin muna, at saka itatama. Diba? Kasi meron ganon. Parang nag-experiment. Gagawin muna yung mali, and then saka itatama. So dapat tayo, bilang tayo mga Kristiyano, mga Diyos tayo, ay talagang gawin na natin kung ano ang mabuti, gawin na natin kung ano ang tama, hindi yung mali muna, and then saka natin itatama. So, there is time for the Scriptures. Mayroong paninindigan sa salita ng Diyos, mayroong paninindigan sa mga utos ng Diyos. So, there is a difference between godly people and ungodly. Kaya, kakaunti na lamang sa mga Kristiyano ngayon ang mayroong paninindigan. Kakaunti na lamang. So, ang ibang Kristiyano, kapag nahilingan, na-represent na talagang umawit ng mga awiting pangmundo o awiting makamundo. Siyempre, kapag may nag-request, meron kapalit. Di ba? So, sabihin na natin na, bibigyan kita ng 2K. Umawit ka lamang ng, lak-lak. O, awitin mo lamang to. Di ba? So, minsan ganyan ang mundo. Na talagang dahil sa pera ay talagang nagagawa nila ang mga bagay na mali. So, makikita natin doon, walang paninindigan. Meron po ba? So, there is time for the Scripture na talagang kailangan makita sa atin yung paninindigan sa salita ng Diyos. At kaya talagang sabi ng Bible sa atin sa Roma chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So be not conformed. So kapag sinabing be not conformed, manindigan talaga tayo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano yung standard ng Diyos. Hindi natin pwedeng ibaba ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng ibaba yung utos o yung batas ng Diyos. Tayo ang dapat na talagang makiayon doon sa batas ng Diyos. Hindi yung ibababa natin yung standard ng Diyos. So sa ating panahon ngayon, talagang ibinababa na nila ang standard ng Diyos. Para baga ang Diyos nga ang dapat makisama sa tao. Mali yun. Dapat tayo ang nakikiayon doon sa standard ng Diyos. So the true godly people are those dwelling in the law of the Lord. There is separations, there is stand for the Scriptures. And then verse 6, sabi nga po dito, sa verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So mga kapatid, mga minamahal, dwelling in the law of the Lord, there is submission. Meron talagang pagpapasakop. Alam niyo po, maaaring talagang ibang tao o ang ibang Kristiyano, ayaw nila maririnig yung salitang obedience, ayaw nila marinig yung salitang follow, ayaw nila marinig yung salitang submit or subject, ayaw nila marinig yung salitang sumunod ka. Yun minsan na nakikita natin sa ibang Kristiyano, na ang gusto nilang masunod ay ang kanilang sarili. Pero sa buong Bible, from Genesis to Revelations, ito din naman po ang itinuturo sa atin, yung pagsunod talaga sa mga utos ng Diyos. Kasi yun ang pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ng Bible sa Philippians chapter 1, tinan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 1, verse 29. Ang sabi po dito sa verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Hindi lamang ibinigay sa atin ang manampalataya, kundi yung talagang tayo po ay magtiis alang-alang kay Kristo. At ang sabi nga po ng, I think tingnan nga po natin yung 2 Peter pa, o 1 Peter chapter 3, na nakalagay po doon na sinasabi na talagang ibinigay sa atin na tayo ay dapat sumunod sa kanyang mga halimbawa. So, saan ba natin makikita yun sa Peter?
na sundin natin ang mga iniwan ni Kristo na halimbawa sa atin. Nakita niyo ba yun? Pakihanap po, pakitulungan po ako. Living in His example, o mamuhay tayo sa kanyang halimbawa na kanyang iniwan sa atin. He suffered for well-doing, then for iniquity. Hindi yan. Brother Edwin, nakita ba? 2:21. Ano po? Saan po? 2:21. First o second? 1 Peter 2:21. Okay, so 1 Peter chapter 2 verse 21, tingnan po natin. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Ano ba yung halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus? Ang halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus, yung pagiging masunurin. Kaya talaga makikita po natin yan sa Hebrews chapter 10 verse 7 and then Philippians chapter 2 verse 8. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death. So maraming Kristiyano ayaw tumapakinggan na talagang sila ay dapat magsisunod doon sa mga halimbawa na iniwan ng ating Panginoong Hesus, na samantalang ito ang itinuturo ng Bible sa lahat sa ating, na tayo ay maging masunurin sa Diyos. So talagang dwelling in the law of the Lord. The godly, the true godly people are those dwelling in the law of the Lord. So ito po, at sabi pa nga po sa atin sa Ephesians chapter 5 verse 1, Be therefore followers of God as dear children. Maging tagasunod tayo ng ating Diyos kagaya ng minamahal na mga anak. At ang sabi pa ng John chapter 10 verse 27, My sheep hear my voice and I know them and they shall follow me. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na tayo ay dapat sumunod sa Kanyang mga utos. So yun po ang tunay na godly people. At sa ating pagsunod ay dapat nga po makita sa ating separation na humihiwalay tayo doon sa lakad ng masasama. Humihiwalay tayo sa gawa ng masama. Humihiwalay tayo sa mga lasenggo, sa mga babaero, sa mga sugarol. So tayo ay humihiwalay diyan. So mga kapatid, dwelling in the law of the Lord. And then next na makikita po natin, the true godly people are those, verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So, pangalawa makikita po natin dito, delighting in the law of the Lord. Ang tunay na maka-Diyos, ang tunay na Kristiyano, mayroong pagmamahal, mayroong kagalakan sa mga kautusan ng Diyos. Babalik na ang Panginoong Hesus, malapit na siyang bumalik. Pero ang tanong, ito ba'y nakikita sa ating buhay? Mayroong mga Kristiyano, wala silang kagalakan sa mga utos ng Diyos. Mayroong mga Kristiyano na walang pagmamahal sa salita ng Diyos. So, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mga anak ng Diyos ay mayroong kagalakan. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. Kaya kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos, kung talagang ikaw ay may pagmamahal, kung may kagalakan ka sa salita ng Diyos, binabasa ito araw at gabi. Sabi dito that he meditate day and night. So we must read the Bible day and night. So babalik na ang Panginoong Hesus. So sana'y talagang makita sa ating binabasa natin ng Bible, pagharap natin kay Kristo, ay ipapakita sa atin, makikita sa atin, na tunay tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ito pampalipas oras lang. Hindi ito kung kailan ka lamang walang magawa. So ito po'y talagang mandated ng salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of thy mouth,
but thou shalt meditate there day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. The godly that delight in the law of the Lord, not only they read the Bible or the scriptures, but also they rely in the scriptures. Nagtitiwala sila sa salita ng Diyos. So kailangan itong ituro bago bumalik ang Panginoong Hesus. At kailangan talaga matutunan ito ng lahat ng mga Kristiyano ang magtiwala sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Hebrews 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So mga kapatid, magtiwala tayo. Kung ikaw ay talaga nagmamahal at nagagalak sa salita ng Diyos, nandoon ang iyong pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Huwag natin itong pagdudahan. Diba? At huwag tayo mag-iisip na mayroong mali sa Bible. Talagang ito po ay naisulat na, kailan pa naisulat ang Bible? 1611 pa. At ang mga nagsulat nito ay talagang ito po ay silang ginabayan ng ating Diyos upang maingatan yung inspired, upang maingatan yung preserved. Diba? So nandito pa rin po yung sinasabing inspired and preserved. Sapagkat ang sabi nga po ng Psalms chapter 12, tinan po natin ang ating pong Bible sa Psalms chapter 12, verse 6 and 7. The words of the Lord are pure. Ito po'y talagang malinis. Walang dungis. And the sabi po dito, pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. So ito po'y talagang salita ng Diyos, hindi na ito kailangan pang subukin na gaya ng silver, na gaya ng ginto. At ang sabi po ng verse 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from these generations forever. So ito po ay talagang iningatan. Kaya kailangan natin magtiwala sa salita ng Diyos. Huwag tayong mag-isip na mayroong mali dito sa salita ng Diyos. Huwag natin pagdudahan ang salita ng Diyos. So mga kapatid, the true godly that delight in the law of the Lord are those, they read the Bible, they rely the scriptures, and they respect the scriptures. Iginagalang, sinusunod, minamahal ang salita ng Diyos. Ay maraming tao ngayon ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. Nag-iisip sila ng kung ano-ano. Sasabihin nila, kapag sasabihin mo, pwede po ba makapagbahagi ng salita ng Diyos? Sasabihin nila, busy kami. Diba? Samantalang ang salita ng Diyos ay para sa lahat. So babanggitin nila ang kanilang mga denominations, ganito po kami. Pero ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the godly that delight in the law of the Lord, they read the Bible or the scriptures. They rely the scriptures and they respect the scriptures. Iginagalang, minamahal ang salita ng Diyos. Kaya ang Bible mga kapatid, mga minamahal, sana'y inyo pong iniingatan yan. Sana'y talagang hanggang sa pagtulog ay katabi ang Bible. Na talagang ibinabahagi ang salita ng Diyos. Diba? So maganda sa pagtulog katabi ang Bible. Pero sa panahon natin ngayon, cellphone ang katabi. Kaya pagkagising, cellphone ang bubuksan. Diba? Bago matulog, cellphone ang hawak. So mga kapatid, mga minamahal, sana ang Bible talagang ating iniingatan, pinapahalagahan. So yung aking Bible, yung aking isang Bible, ay talagang 10 years na po yun, or 11 years na pala. 11 years na yung aking Bible. At yung isang Bible na ginagamit ko, ay talagang more than 11 years from year 1989. Bigay sa akin ni Pastor Sosa. Yun ay pag-graduate kay Pastor Sosa noong year 1989, and then ipinasa sa akin, ipinamana sa akin.
So hanggang ngayon, buhay pa, gagamit-gamit pa rin. Amen. Isa. Kung ano yung nandoon sa Bible na yon at sa Bible na gamit ko, isa. So mga kapatid, mga minamahal, ang Bible ay pure words of God. Amen. Ito'y talagang puro, malinis at walang mali sa salita ng Diyos. Ito ay iningatan ng Diyos. Doon sa ibang Bible, sa ibang translation, ay talagang marami pong mali. Kaya tayo bilang Baptist Christian, King James Version lamang po, 1611. At talagang napag-aralan na, subok na po na marami pong mali doon sa ibang translation. Maaaring ito, sabi nga ng iba, King James ay iba ang kanyang pagkatao, si King James. Pero alam niyo naman po sa Bible, ginagamit din ng Diyos yung mga ibang tao para ingatan ang kanyang salita. Ang ibang tao para ingatan ang kanyang mga godly people. Katulad na lamang sina King Darius, di ba? Yan ay sila yung mga hari ng Babylon. At si King Cyrus, sila yung hari din ng Babylon. Pero sila po yung ginamit ng Diyos para ma-establish po muli, para ma-rebuild yung temple. So ganoon din po sa salita ng Diyos. Maaaring si King James ay hindi siya talagang tunay na maka-Diyos, pero siya po ay ginamit ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, delighting in the law of the Lord. Ang tunay na godly people ay talagang mayroong kagalakan, pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya sana bago bumalik ang Panginoon Jesus at sa ating pagharap sa Diyos kay Kristo, makita ito sa atin na tayo nagbabasa ng Bible, nagtitiwala tayo sa kanyang salita, minamahal natin ang kanyang salita at ito yung ating sinusunod sapagkat ang sabi nga po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Tingnan po ang Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. First Thessalonians chapter 5 verse 23. Sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Pero paano magiging blameless? Kung hindi ituturo kung paano ang maging godly. Paano magiging blameless? Kung hindi ituturo kung paano sumunod sa mga utos ng Diyos. Paano magiging blameless kung hindi ituturo na dapat tayong humiwalay doon sa mga gumagawa ng masama. Sa kanyang pagbabalik sa ating pagharap kay Kristo ay talagang titingnan lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaari ng ibang pastor o ibang preacher talagang magaling mangaral. At talagang iisa-isahin nila yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa. Yung mga digmaan, di ba? Yung mga kaguluhan sa Israel, kaguluhan sa Yemen, kaguluhan sa Pakistan, kaguluhan sa Iran. So talagang iisa-isahin nila yan. At meron silang papakita mga Bible verse dito sa Bible na talagang lahat ng iyan ay nakasulat. So ganun pa man mga kapatid, mga minamahal, napakarami pa ng dapat natin matutunan sa salita ng Diyos. So ito pong pagsunod ay dapat natin talagang matutunan at ating magawa bago bumalik ang ating Panginoon Jesus. So yun po, that is delighting in the law of the Lord. And then last, verse 3. Ang sabi po ng Psalm chapter 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So the true godly people are those developing in the law of the Lord. Developing, or in other words, yung sila po ay nagmamature, or sila ay nag-grow. Lumalago. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace in
the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na dapat tayo lumalago sa biyaya at sa kalaman ng ating Panginoong Heso Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, developing in the law of the Lord, a godly, mature Christian are those productive. Talagang sabi po dito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit. So yun talaga ang nagmamature na Kristiyano. Yung lumalagong Kristiyano, nagiging productive, nagbubunga. So, kanina, habang ako pinag-aaral po nito, speaking of bunga, no? Katulad ng Indian mango. Opo, sabihin na natin, kapag ang manggay nagbunga, marami. Di ba? Pero isa pa rin ang bunga niyan. Bakit naman, Pastor? Kala ko ba madami? Pero pare-pares na Indian mango. Kahit hindi marami, pero yan pa rin ay Indian mango. Kahit hindi mahinog, kahit hindi bubot pa, Indian mango pa rin yan. Isang bunga kasi talagang hindi naman yung magbubunga ng santol. Meron bang mangga na nagbunga ng santol? Meron bang mangga na nagbunga ng apple? Di ba? Oo. Kapag nagkaroon siguro ng body, yung kakabit, so magbubunga ng ibang klaseng bunga. Pero yung mangga, so bigyan mo ako ng bunga ng mangga, kahit yung hinog o Indian mango, isa pa rin yan, at sa isang bunga, nandoon yung balat, nandoon ang laman, nandoon ang buto, pero isa lang. So mga kapatid, mga minamahal, yun po na talagang developing in the law of the Lord. Ang isang mature Christian ay talagang nagbubunga. Kaya napakaganda na talagang inaaral ang salita ng Diyos. Kasi kapag inaaral mo ang salita ng Diyos, lumalalim ka pa. Katulad na lamang po ng yung faith. So yung faith, ano ba yung ibig sabihin pa ng faith? Pagtitiwala. Di ba? So yung faith, ang ibig sabihin pa niyan ay katapatan. Yun po yun. So tayo po bilang mga Kristiyano, dapat nandoon ang ating pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, a godly, mature Christian is productive. Are those productive and are those prosperous? So pagiging prosperous, hindi lamang ito sa material na bagay. So ang pagiging maginhawa ay hindi lamang sa hindi patayan ang material na bagay. Kasi maraming Kristiyano tapat naman sa paglilingkod, pero sila ba'y sagana materially? Hindi. Diba? Hindi sila sagana materially. Sapagkat hindi basihan ang kaginhawahan ang mga material na bagay sa mundong ito. So kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag sana natin i-compare yung ating sarili sa ibang Kristiyano. Nasasabihin natin, tapat naman ako, pero bakit wala ako noon? Diba? Tapat naman ako, pero bakit wala akong asawa? Diba? So mga kapatid, hindi po basihan ang mga material na bagay sa mundong ito. Okay? And then, a godly, mature Christians are those passionate na talagang mayroong pag-ibig sa gawain ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the godly people are those dwelling in the law of the Lord, and then delighting in the law of the Lord, and developing in the law of the Lord. Sa pagtatapos, verse 4 to 6, ulitin po natin ang verse 4 to 6. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Kaya mga kapatid, hindi po parehas yung ungodly at godly. Pagdating sa mga blessings, pagdating sa mga katagumpayan, hindi po sila parehas. Yung mga ungodly na sinasabi po dito, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Para bagang sabihin po natin na ang ungodly people, yung hindi maka-Diyos, ay para silang mga walang direksyon.
na patutunguhan. Tinatangay sila ng hangin na kung saan ibig ng hangin silang dalhin, sila ay madadala. So yun po ang ungodly. Then verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregations of the righteous. Magkaiba ng pupuntahan, magkaiba ng pagpapala. So hindi po sila parehas. Yung mga masunurin ay iba ang tatanggapin ng mga masunurin, iba ang tatanggapin ng mga pasaway na Kristiyano. Kaya talagang itinuturo po ng Bible na tayo dapat talaga maging masunurin sa Diyos. And then verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous. Alam ng Diyos, ng Panginoon, ang daan, ang buhay ng mga matutuwid. But the way of the ungodly shall perish. Hindi po tinotolerate ng Diyos ang paggawa ng masama. Hindi pinapayagan. So, ibig sabihin lamang po na mayroon po talaga yung kaparusahan ang mga gawang masama. So, kailanman ay hindi talaga yan tinotolerate. Kaya mababasa natin sa Bible na talagang God hate the sin of this world. Galit ang Diyos sa mga kasalanan sa mundong ito. Kaya talagang mayroong pagpapalo. So mga kapatid, sana mas piliin talaga natin maging godly people na tayo ay patuloy na sumunod sa mga utos ng Diyos. To God be the glory, tayo po ito. Tayo po yung buko, pumili tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, sa gabing ito ay aming puntalangin na sa buong mundo at sa bansang ito, patuloy mo pong igawan ang kapayapaan. Hindi lamang po sa Lunes, maging sa pagkatapos po ng halalan, ay patuloy na maghari po sa bansang ito ang kapayapaan. At dalangin ko po ang Diyos, nawa makita ng mga Kristiyano ang iyong kabutihan at katapatan. Nawa makita nila ang iyong pong pag-ibig sa kanilang mga buhay. Gamitin mo po ito na maging motivation sa kanila, na ito ang magtulak sa kanila upang sila po'y magbalik loob sa inyo, patuloy kanilang paglingkuran. Salamat po sa mensahe ngayong gabi. Salamat sa inyong pong banal na salita na aming po na napag-aralan. Nawa banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami, pamanahan sa lahat ng aming gagawin. Nawa pagkalooban mo po kami ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita, upang ito po'y patuloy namin may pangaral na ayon sa iyong pong kalooban, na talagang ito po ay naayon sa mga katotohanan. Sinabi mo nga po sa iyong pong banal na salita sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom, sapagkat sa mundong ito, napakaraming nagtuturo ng mga mali. Dala ay Bible, dala ang inyong banal na salita, itinuturo si Kristo. Subalit, iba-iba kami ng pangangaral. Merong ibang mga denomination, itinuturo na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Subalit, itinuturo ng inyong banal na salita na ang aming Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Itinuturo ng ibang denomination na ang kaligtasan, katiyakan ng langit ay paggawa ng mabuti. Subalit, ayon sa iyong banal na salita, ito ay ayon sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. Kaya dalangin ko po na patuloy mo po kami samahan at gabayan sa aming pong pagbabahagi ng iyong pong banal na salita. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. Nagalingan po ng mga kapatiran namin na mayroon po karamdaman. Inyo po silang ipuin, inyo po makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po sila sa kanila pong mga karamdaman. Salamat po, Ama, sa patuloy mo pong pagtugon, pagsagot sa aming panalangin. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.